Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome again sa ating video recording message na ito po'y patuloy nating ginagawa upang maihatid natin ang mensahe at salita ng Diyos sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng naniwala at sa lahat ng makarinig sa message na ito. Good morning, welcome, and kami muna'y bumabati sa bawat isa. Our prayer na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan, on fire, at masayang excited na makarinig sa salita ng Diyos pagkain ng ating spiritual life. Ang pag-usapan po natin ngayon, receive your freedom from the Lord, mga kapatid. Ito yung isi-share ko sa atin. Tanggapin po natin ang ating kalayaan ayon po sa salita ng Diyos. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Sabi dito, now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is present, there is freedom. Malinaw po ang sinabi ng banal na kasulatan kung nasaan ang Espiritu ng Diyos ay mayroon pong kalayaan. Alam niyo po, sinabi rin po sa John chapter 8 verse 32, you will know the truth and the truth will set us free. Kung ang Espiritu ng Diyos ay present, nandun po yung freedom. But actually, kung titingnan po natin ang salita ng Diyos, kailangan natin makilala ang katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang magbigay sa atin ng kalayaan. So, hindi po kasi manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos pag hindi po natin siya nakilala. That's why sinabi ni Jesus, kailangan mo nating makilala. Because Jesus is the truth. Sabi ni Jesus, I am the truth. I am the way and I am the life. The Word of God is truth. John 17 verse 17. Amen po. Ngayon po ay nangako po si Lord, meron po talagang freedom sa lahat ng pinagmanahan, nandun yung pong Espiritu ng Diyos. Ay napakalaga po sa puso natin ay uhaw tayo sa Espiritu ng Diyos, uhaw tayo sa kanyang presensya. Sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin yung mga nabibigatan at pasan natin yung mga kabigatan, and God will give us freedom. God will give us rest. Alam niyo po, kung pagod na tayo sa kahirapan, pagod na po tayo sa iba't ibang klaseng pagsubok at problema, pagod na po tayo sa ating katayuan, then mayroon pong kapahingahan in the presence of the Lord. There is freedom. Mayroon pong kapahingahan in the presence of the Lord. Kaya sabi ni Lord, come unto me, mga kapatid. Meron po ako i-share sa inyo, maisoon sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito, take my yoke and put it on you and learn from me because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest for your soul. So magkaroon po tayo ng kapahingahan dahil hindi po biro pag meron po tayong mabigat na pinapasan, mabigat na naramdaman, mabigat na mga bagay-bagay na parabang tinotorture tayo, mga kapatid, sa isip, sa puso, o sa ating mga pakiramdam. And sabi ni Lord niya, we will find rest. Magkaroon po tayo ng kapahingahan, makasumpong po tayo ng kapahingahan, pero tanggapin po natin yung yoke of the Lord, yung sa Cebuano pa ay yugo, and we need to learn from the Lord. No? Matutunan po natin ang kanyang mga kaparaanan, mga kapatid, dahil sabi ng Panginoon, siya po'y mapagpakumbaba, and tatanggap po tayo ng freedom, tatanggap po tayo ng kapahingahan, mga kapatid. In verse 30, sabi ni Lord, for the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light. Alam niyo po, kung tayo po'y tatanggap at tatanggapin po natin yung pong
yung pong pamatok ng Diyos ay magaan lang po at kaniyang ibigay sa atin na ipatong sa ating balikat ay magaan lang po. Kung tayo po'y nabigatan, hindi po sa Lord yan. Ulitin ko po, kung tayo po'y nabigatan at bigat na bigat yung pakiramdam natin, hindi po sa Lord yan. Dahil sabi ng Lord, for the yoke I will give you is easy and the load I will put on you is light. Hindi ho tayo pahirapan ng Diyos dahil mahal po tayo ng Panginoon. Kung nahirapan ho tayo, just receive your freedom. Just find rest in the Lord. Kaya sabi ni Lord ay lumapit kayo sa akin. So ito po yung mga hakbang, mga kapatid, yung take my yoke, you go, mga kapatid, put it on you. Sabi ng Bible in Matthew 11:30, for the yoke of God I will give you is easy and the load I will put on you is light. Sabi ng Bible, mga kapatid, take my yoke and put it on you and learn from me. So Jesus said to those who believe in Him, if you hold and obey my teachings, you're really my disciples, mga kapatid. So learn from me, ibig sabihin, kailangan natin na yakapin ang kaniyang katuruan, mga kapatid. No? So dito ho tayo mag-umpisa. Step number 1. No? Ito po ay unang hakbang, mga kapatid. Gusto ko po i-share sa inyo. Step number 1, tayong lahat na may kabigatan, tayo pong lahat na may mabigat na pakiramdam, mabigat na mga pagsubok, mabigat na pinagdaanan, mga kapatid, si Jesus po ay nag-invite sa atin. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Mga kapatid, humakbang lang po tayo, lumapit sa Diyos dahil ang solusyon ay nasa Kanya. Amen po. Ang problema, maraming taong ayaw nang lumapit sa Panginoon dahil nabakura na po siya sa kanyang religion. Dahil po sa kanyang religion, ayaw na niyang lumapit kay Lord. At yun ang maraming dahilan. Kaya mga tao wala ng time sa salita ng Diyos dahil nasa akala nila okay ng kanilang religion. Alam niyo po, hindi kasi pinag-usapan sa Biblia ang religion, pinag-usapan po sa Bible ang ating tama at magandang relasyon sa Diyos. So dito po mag-umpisa, come to me, says the Lord. All of you, lahat tayo, walang pinipili si Lord. Ano man po ang ating katayuan, ano man po ang ating status, ano man po ang ating sitwasyon. Mayroon po si Lord po ay nag-imbitar, lumapit kayong lahat sa akin. Lalo na yung mabigat na pinapasan sa buhay. So sa Bisaya pa, nagtanyag ang Ginoo kagawasan sa tanang muduol kaniya. Sabi ng Lord, you will find rest of your soul. Sabi ng Lord, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is present, there is freedom. Sabi ng Lord, if you will know the truth will set you free. Mayroong mga taong nakakulong sa maling katuruan, nakakulong sa maling pakiramdam, maling feelings, parang ganon. So, humakbang lang po tayo, mga kapatid, at lumapit sa Diyos. Ay napakaganda pong bagay yan na mangyayari sa buhay natin pag humakbang na po tayo lumapit sa Panginoon. Dahil ang katiyakan po ng buhay natin ay nasa Diyos. Ang solusyon ng ating mga problema ay nasa Diyos. Mga kapatid, ang kasagutan ng ating mga katanungan, mga kapatid, ay narin sa Panginoon. Kaya si Lord ay nag-invita at na inayahan tayong lahat na lumapit sa Kanya. Ang sabi ni Lord ay, I am humble in heart, mga kapatid. No? So, pangalawang hakbang po ay steps number 2, sabi ng Lord, take my yoke and put it on you. Tanggapin mo ang aking pamatok at ilagay mo. Tanggapin mo at ilagay mo. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ay maniwala tayo mula sa puso. Tanggapin natin ang kilalanin natin na wala tayong magagawa without God. At tanggapin natin na ang solusyon ng ating mga pangailangan ay nasa Diyos. Tanggapin natin na kailangan natin ang Diyos. Take my yoke and put it on you. Ang ibig sabihin ito ay dawaton siya at tuhuan. Tanggapin at maniwala sa Kanya. Amen po. Ulitin ko po sa lahat ng makarinig sa message nito, sa lahat ng mga tao around the globe, to those who are willing to learn in Christian belief and Christian journey, this is my sharing
all of us, mga kapatid. Take my yoke and put it on you. Ibig sabihin po, meaning, we need to come to the Lord and believe on His principles, believe in His teachings, believe in His strategy, because everything what the Lord prepared for us is for our for our welfare. It is for our own good and it is our beneficial, mga kapatid. So sabi po ng John chapter 1 verse 12, dawaton lang kung dawaton natin si Lord, mga kapatid. Ulitin ko po, John chapter 1 verse 12. If we receive and believe in His name, God give us the right to become His children. God give us the right to become His children. If we receive and believe, then bibigyan ho tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen po? So, I just want to encourage everyone, mga kapatid, na ito po ang una pong hakbang, first step po, mga kapatid. No? So, kung share sa inyo ay lumapit ho tayo sa Panginoon. Pangalawa po ay tanggapin at maniwala po sa Kanya. Ito po yung pangatlo. Gusto ko pong i-share, mga kapatid. But bago yung pong pangatlo, mga kapatid, ito yung pong pangatlo. Learn from me, says the Lord. Matuto kayo sa akin, says the Lord. Mga kapatid, Matthew 11:29. Bago tayo matuto, ito pong ingredients sa God's program to learn on His principles. Sabi po ng Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Jeremiah 3:15. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng pastol na ang puso niya ay malapit sa akin at siya ang manguna sa inyo sa karunungan at kaalaman, mga kapatid. Alam nyo, ang mission po ng pastor is to lead us with knowledge and understanding. Ang kasunod kasi, we need to learn from God. So para matuto tayo ng madalian at makahakbang tayo sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay panampalataya, sa ating commitment na tinanggap si Lord at sumampalataya sa Kanya, si pastor po ang inatasan ni Lord to feed us, to lead us in knowledge and understanding. Mga kapatid, this is God's strategy. This is God's principle. This is God's way na tayo po'y bibigyan ni Lord ng pastor para tayo po'y gabayan sa karunungan at kaalaman. That's why si pastor ay nagsumikap at nag-aral ng gusto at based on his experience para tayo ay matuto at makahakbang sa ating buhay Kristiyano na may produkto, o ibig sabihin magiging productive at maging effective tayo sa ating Christian life, sa ating natutunan na ina-apply natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi kasi ni Lord, Matthew 11:29, take my yoke and put it on you and learn from me. Ito yung pangatlong hakbang. Learn from me, yang ibig sabihin sa Bisaya, magtuon aron mahimong tinunan. Natural, magtuon aron mahimong tinunan nga maoy pangandoy sa Dios nga atong makabot. Tayo po'y mag-aral at para matuto, dahil ito yung pangarap ng Dios na ating marating. Magiging disciple tayo. Sa Bisaya, mahimong tinunan. So kailangan tayong mag-aral, learn. Kailangan po tayong matuto para magiging tagasunod at magiging disipulo ni Kristo, dahil ito yung pangarap ng Diyos na ating marating. Gusto ko pong sabihin sa lahat ng mga anak ng Diyos, lalo na sa mga kapatiran sa Jesus Soul Winning Church, maging nasa Zamboanga City, maging nasa Manila, maging sa Barco, maging sa iba't ibang outreaches ng ministry ito ng Jesus Soul Winning Church, ang pangarap po talaga ng Diyos ay magiging disciple tayo. So paano to maging disciple? So we need to learn from God. So si pastor po ang God's strategy na tutulong po sa atin, gagabay po sa atin. Si pastor po ang magbigay sa atin ng karunungan at magbigay sa atin ng kaalaman, mga kapatid, upang matuto tayo sa buhay Kristo at makahakbang sa pagsunod sa Diyos na may
may mga bunga at may produkto, maging produktibo ang buhay po mga kapatid. So gusto ko pong iwan sa lahat ng makarinig sa message na kumusta ang buhay Kristiyano natin? Ilang taon na po tayong humakbang sumunod sa Diyos? Kumusta po ang buhay natin? Mayroon na po ba tayong produkto? Mayroon na po ba tayong tinatawag na bunga sa ating pagsunod sa Diyos? Gusto kong another na tanong gusto ko pong iwan sa inyo. Masabi na po ba natin na tayo po'y natuto sa buhay Kristiyano? Sa lahat ng itinuturo ni pastor, masabi po ba nating mayroon na ho tayong nalalaman o natutunan, mga kapatid? Dahil ang gusto kasi ni Lord na mangyari na tayo po'y matuto sa Kanya, sa learn from me. Dahil ang sabi po kasi ng Bible, mga kapatid, ng John chapter 14 verse 12, those who believe in me, sabi ni Jesus, I tell you the truth, John 14 verse 12, I tell you the truth, those who believe in me will do what I have been doing. Mga kapatid, and he will do even greater things because I will go to the Father, says the Lord Almighty. Mga kapatid, ang naniwala, ang totoong naniwala kay Kristo ay gagawin ang kanyang ginagawa. Paano natin gagawin ang kanyang ginagawa? Hindi tayo matuto. Kaya tama sinabi ni Lord, learn from me. So nang sinabi ni Lord, learn from me, kaya siya po, ang kanyang strategy, nagbigay po siya sa atin ng pastor upang tayo po'y gabayan at gabayan sa karunungan at kaalaman. Kaya ang lahat ng tinuturo ni pastor ay napakahalaga po yan. Dahil po si pastor ay lumuhod sa Panginoon, humihingi ng kaniyang conviction, ano po ang mensaheng dapat iparating dahil ito po'y kailangan. At ang nakakalungkot po mga kapatid ay medyo karamihan ay binabaliwala po natin ang tinuturo ni pastor. Parang parang passing lang po sa atin. Kaya po hindi ho tayo masyadong natuto. Kaya nga paulit-ulit yung pong pagsubok, paulit-ulit yung problema natin na experience dahil hindi natin naipasa, hindi tayo natuto, so hindi natin naipasa. Alam niyo po, kaya nga may pagsubok, may mga pasusulit yan, kung sa pag-aaral sa paaralan yan, may mga pagsusulit yan. Titingnan kung tayo po ba'y natuto, lahat ng pagsubok, tawag doon pagsubok lang yan. Temporary lang po yan, testing lang po yan. Titingnan ni Lord kung mayroon po ba tayong natuto. Kasi gusto ni Lord na makita na natuto tayo sa buhay Kristiyano. Natuto tayong magsumamba sa Diyos. Matuto tayong magpuri sa Kanya. Matuto tayong magbigay. Natuto na ho tayong manalangin araw-araw. Matuto na ho tayong magbasa ng Bible sa Kanyang salita araw-araw. Matuto ho tayo. Learn, promises the Lord. Kaya makita natin si Lord, mga kapatid, ay nagpipray araw-araw. Ang tanong ng kanyang mga disciple noon, nung nandito si Lord sa lupa, Lord, teach us how to pray. In Luke chapter 11, teach us how to pray. Sabi ni Lord, hanggang kailan ako sasama sa inyo? Hindi nyo ba nagawa, hindi ba nyo natutunan ang iyong nakikita sa akin? Mga kapatid, mahal ko po mga kapwa tagalangit, ang gusto ko iparating, kumusta po ang buhay Kristiyano natin? Mayroon na po ba tayong natutunan? Kasi dalawa pong mayroon po kasing gustong magawa si Lord natin. Ito yung sinabi niya. Dahil ito yung gusto ni Lord. You did not choose me, I have chosen you and appointed you to go and bear much fruit. The kind of fruit that endures. And so the Father will give you whatever you ask in Him. In my name, says the Lord Almighty, says the Lord. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi humayo ho tayo, inappoint tayo ni Lord na humayo at magdala ng bunga. Kaya kailangan natin matuto, papaano po ba? Papaano po ba? That's why I encourage everyone, mag-cooperate ho tayo. Mag-cooperate ho tayo sa church program, sa Jesus Alone Church for discipleship program. Kasi tuturuan ho tayo, meron ho tayong i-implement na discipleship program, mga kapatid, na sariling version natin. Hindi ho tayo nangungupya kahit saan o anumang mga churches ang kanilang ginagawa. Tayo po'y i-implement po natin ano yung tinuturo ni Lord sa Book of Acts. Doon po natin ang basis natin sa Book of Acts, paano po gumagalaw ang mga disciples of the Lord, paano po sila nagsusulin, paano po sila nag-worship, paano sila nagbibigay, paano po sila nagtutulungan, paano po ba sila nanalangin, paano po ba sila nagsusulwin, and paano po ba sila lumaban bilang isang mga manampalataya sa Diyos.
So sa misis ko ito, dalangin ko po ang bawat isa'y matuto at humakbang at patuloy na humakbang bilang isang bilang mga taong naniwala at sumampalataya at tinanggap si Kristo sa puso, at magpatuloy ho tayo sa ating Panginoon at mag-produce ho tayo ng bunga. Narito naman po kami at gagawa ng mga biblical principles of uh, in church operation for soul winning and discipleship program. Salamat po, pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tumayo po tayo. Tayo po yung manalangin. Can we close our eyes? Kung sino mo po sa atin may mabigat na problema, mabigat na pinagdaanan, mabigat na pakiramdam, I encourage everyone, lumapit tayo sa Panginoon. Isuko po natin sa Diyos sa ating mga buhay. And just open your heart and tanggapin ang Panginoong Jesucristo at maniwala tayo sa kanyang kapangyarihan, and the presence of the Lord will dwell upon us. And sabi ng Bible, where the Spirit of the Lord is present, there is freedom. And receive your freedom in the name of the Lord. And I pray, God, right now, patungan mo ng iyong kamay ang lahat ng nakarinig sa message na ito, and pour out your Holy Spirit upon them, Lord, and release your freedom upon them, Lord, and pour out your deliverance sa lahat ng mga kapatiran na nabigatan, Panginoon. Help them, Lord, and give them rest of their souls, O God. And bless them all. And I pray, Lord, about isa'y mag-cooperate sa church program for soul winning and discipleship program. Thank you so much, Lord. Bless them all. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God bless po. God bless po. Good morning.